Hello guys! May nagtanong sa atin, totoo ba daw yung mga sahod dito ng mga DH na finiflex sa Facebook na umaabot ng 60k, 60,000 pesos? Totoo ba daw yun? Or kayabangan lang ba yun? Okay. Una, sasabihin ko sa inyo yung minimum na sahod ng domestic helper dito sa Hong Kong. Nandito na tayo sa madilim. Naglalakad ako kasi 5,100 HKD. Umaabot yun ng 38,000 pesos up, depende sa rate. Yun. So, hopefully ngayong October madagdagan na naman siya kahit konti yung sahod. Actually yearly yan, depende sa Hong Kong government kung i-approve nila yung additional na sahod na nire-request. Then yung mga matataas ang sahod dito, totoo yun guys, hindi yun kayabangan lang or gawa-gawa lang para may content, hindi yun ganun, totoo yun. Kasi may mga amo na, di ba, halimbawa lang 5,001 lang yung yung minimum, gagawin nilang 6,000, 7,000, 8,000, depende sa amo. Swerte mo talaga kung dagdagan yung sahod mo. Contract yung contract, oo, ganun. Yung iba hindi na nilalagay sa contract, basta pagkasahod dagdagan nila yan. Yun dito kasi yung required lang talaga na ilagay sa contract is yung minimum, kasi makakaapekto kasi yan sa pagtotal ng long service natin para araw. So ang iba, feeling nila pag ilalagay nila talaga yung ibibigay sa'yo na mas malaking sahod, lugi sila sa computation ng long service. So yung iba ganun yung isip. So nagbibigay ng mas malaki yung ibang amo dito, lalo na pag nagustuhan kanila o ayaw kanilang umalis, or yung gusto kanilang bigyan ng reward, tuloy-tuloy na yan monthly. Pag nagbigay sila ng pasahod na mataas, monthly na yan. Yun. Tapos pag mag-renew ka, dagdagan na naman, o diba? May mga sumasahod dito ng 40,000, 50, 60. So, may ilan, ito take note ha. Hindi to kasali yung mga DH driver ha, yung DH lang talaga na full yung pinag-uusapan natin, na walang halong driving. Kasi mas malaki yung sahod ng pag mag-drive ka pa. May mga sumasahod din ng 60 up. Mayroon. Yung pinakamaswerte na talaga. Pinakamapalad na. Yun, sumasahod ng ganon. Naglalakad ako yun, pauwi. Yun. So, sa mga nagtatanong, ako mismong magsasabi na totoo yun, yung mga sahod dito. Oo, hindi kalakihan talaga na tulad sa Europe or sa ibang bansa. At least matutuwa ka na ba na andito ka lang sa Hong Kong, makasahod ka ng ganoon talaga. So lucky talaga yung nakakasahod ng malaking halaga, lalo na pag tatanggap ka ng long service kahit hindi ka pa nakaalis sa amo mo. Yun, swerte. Kaya marami rin yung gustong mag-Hong Kong. Yun nga lang, kailangan mo mag-take ng risk. At saka, kailangan malakas yung loob mo. Kasi uso dito yung termination eh. So, kailangan matibay ka para naman makasurvive ka yung mga adjustment period mo. Sa adjustment period ka lang naman mahirapan dito talaga. Nag-holiday ako ngayon. Pauwi na ako, naglalakad. So yun lang, kasi yung topic natin today is about dun sa sahod na mataas, kung totoo yun, kung may dumatanggap ng mga finiflex no iba doon sa Facebook. So bye guys, thank you for watching.